Pinasimple at pinabilis pa ang pagtugon ng gobyerno sa mga problema ng Pilipino. Ito ay sa tulong ng inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub. Kung paano yan, alamin natin mula sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Mas pinadali at pinabilis na serbisyo publiko. Iyan ang target ng pamahalaan sa paglulunsad ng bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub sa San Juan City na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan tungo sa mas pinaigting na paghahatid ng serbisyo sa taong bayan. Lalo't isa itong integrated platform na layuning pag-isahin ang mahalagang serbisyo ng gobyerno upang mapasimple at maiparating ng direkta sa mga mamamayan ang tulong at serbisyong kanilang kailangan. Batid daw kasi ng Pangulo ang hinaing ng taong bayan sa tuwing may kailangang asikasuhin sa isang ahensya ng gobyerno. Pagka kukuha ka ng permit, mag-renew ka ng license, magbabayad ka ng kung anong kailangan mong bayaran doon sa local government, kung doon sa national government, ang pupunta ka sa isang opisina, pipila ka ng 2 oras. Pagpila mo, sasabihin, sige, okay na ito, pipirmahan na namin. Ngayon, kailangan mo ngayon pumunta doon sa kabila at pipila ka na naman ng 2 oras at kukuha ka na naman ng pirma. Pagdating mo doon sa pangalawa, sasabihin sa'yo, kulang pa ito ng clearance. Kailangan mo pang pumunta sa office na ganito-ganyan. Pipila ka na naman ng katagal-tagal. Yan daw ang dahilan kaya nabuo ang inisyatiba ng BPESH na naisakatuparan sa pangunguna ng Presidential Communications Office o PCO. Alinsunod na rin ito sa pagtulak ng administrasyon para sa isang accountable at maaasahang pamamahala. Kabilang sa mga pangunahing serbisyo ay ang pag-grant ng medical financial assistance, libreng legal counseling at consultation, job matching opportunities at iba pang government services gaya ng application para sa clearances at legal records at iba pa na hatid ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. As I said, it's not only here in Luzon, Metro Manila, we will also do the same thing for all the local governments around the country. And I think that is a very, very important development because we are trying to make things easier for our kababayan so that they can go about their business na hindi naman sila nahihirapan at kung ano-ano pang pangangailangan na nauubos ang oras nila. Sometimes it takes more than to get the normal clearance. Takes more than 1 day. Kaya malaking bagay ito para kay Jen na may aasikasuhin sana sa PCSO at DSWD. Malaking ginhawaan niya na sa iisang lugar na lang siya pupunta. Sobrang stressful yun kasi magko-commute ka pa po, ganun. Tapos pag iintindin mo pa yung pamasahe mo sa pupuntang mo ng ganito, ganyan, ganun po. Kaya ito lang is madali lang siya kasi isang puntahan lang po. Sa ngayon, Luzon ang target na maserbisyohan nitong hub, pero plano na rin ng pamahalaan na ma-extend pa ito sa Visayas at Mindanao. Kabilang din sa highlight ng hub ang eGov.ph Super App na isang mahalagang component ng BPESH na inaasahang magpapadali sa pag-access ng mga digital na serbisyong gobyerno. Giit ng punong ehekutibo, maaari itong gamitin ang hindi na lumalabas pa ng bahay. Kailangan lamang anya itong kabisahin dahil dinisenyo naman anya ito para mabilis na maintindihan ng gagamit. Ipinagmalaki rin niya na kinikilala na ng international community ang digital initiative na ito ng Pilipinas. Kasabay niyan ang direktiba para sa maayos na pagpapatupad ng bagong Pilipinas Hub at eGov.ph Super App. It's a very intuitive and it is now that goes these 2 elements, the one-stop shop plus the eGov app. Mapupunta na tayo doon sa amin ang aking instruction sa kanila. Walang korupsyon, walang fixer, walang pila. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.